Ngayong umaga po ay ating pong makakasama si Pastor Ronnie. Kung inyong mapapansin na usually ay last Sunday of the month. Kaya lang po ay meron po talaga silang schedule na seminar. Pero unfortunately, ang sabi po ni Pastor Juber ay nagkaroon ng problema ang church nila, madilim ang church nila. Sa sobrang init, malamang ay bumigay yung kailang mga breaker at kaya ngayon ay narito si Pastor at si Pastor Ronnie upang siya ay gamitin ng Panginoon para maghatid ng mensahe mula sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon sa buhay ng ating Pastor Ronnie. Okay. Salamat po. Good morning sa lahat. Good morning. Bagong arrangement sa schedule ng pagpunta rito ng inyong mga missionary. Pero salamat sa Diyos, ginagamit niya kayo, mga kapatid, para tustusan ang aming pinansyal na pangangailangan. At salamat din sa inyong walang sawang petisyon sa Panginoon na kami ingatan at tulungan na maging hayag at may katapatan sa salita ng Diyos na nangangaral doon sa Aplan ng Rosario, Batangas. At in behalf sa ating pong mga kapatiran doon ay pinararating ko po sa inyo ang kanilang pagbati at pangungumusta. Okay. So, bago ako dumako sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos, ay bigyan ko kayo ng update kung anong nangyayari ngayon sa gawain doon sa kabundukan. Dalawang bagay lamang po. Una, ang values formation sa eskwelahan ng Tulos National High School ay nagsimula na. At ang aming sentro ng aming pagtuturo ay third year and fourth year. Anong grade yun? Third year and fourth year high school. Okay. Grade 9 and grade 10. Sorry. So, naka-apat na ho kaming Biyernes kasi every Friday po ang gawain doon. At purihin ng Diyos dahil nakapasok na tayo. At noong Biyernes lang ho ako nagpaalam na hindi makapagturo dahil for some important matter. At pangalawa ay ang pagbuo ng kooperatiba, okay, sa lahat ng mga COMSCA groups. Ito ay produkto ng World Vision dahil tayo po ay, ang inyong po mga missionary ay partner ng World Vision. Kung narinig niyo po siya, isa po siyang non-government organization na kung saan ay nakatutok tumulong sa mga bata, particularly, at of course, sa pamilya ng mga batang tinutulungan nila na kung saan ay walang kakayahan sa lahat ng aspeto para mapalaki po yung bata. So anyway, so yung COMSCA ay sa buong Rosario, kung daw nagkakamali, 48 barangays yan, ay amin pong pinagplanuhan kung paano makakatulong sa lahat ng mga miyembro, believer man or unbelievers na miyembro ng COMSCA. That's why nag-come up kami ni Pastor Ray at iba't ating pangpakatiran doon na magkaroon ng kooperatiba na rehistrado ng CDA. At sa biyaya ng Diyos, ngayon ay lumabis na sa aming target na pinansyal bilang pagiging miyembro ng kooperatiba para ho ma-registered na po sa CDA. At isa sa mga patakaran ng kooperatibang ito kasi ang focus po ng kooperatiba ay agriculture, no? So malawak po ang saklaw ng agriculture. Kung kaya isa sa mga nagustuhan ko ay ang pagkakaroon nito ng education and training. So in-emphasize ko sa kay Kuya Simon at kay Pastor Ray na ang main focus natin sa training and education ay biblical related na mga gawain. Isa na dyan ang evangelism at Bible studies. Okay? So, again, catch up audience muli yun para hindi na ho makatanggi ang sinuman na mababahagi na ng salita
ng Diyos. So sana ay isama niyo po yan sa panalangin, values formation sa Tulos National High School at ang pagkakaroon ng kooperatiba sa lahat ng COMSCA members doon po sa Tulos. Okay? So maraming salamat po. Yan ho yung sa ngayon na mga updates. And then sa mga gawain, hindi yung nagbabago. Patuloy pa rin itong nagagampanan at sa biyaya ng Panginoon, meron tayo ngayong tatlo, no? At mayroon pang dalawa na prospect para tumayong leader na mayroong kakayahan na magturo o di kaya lubin ng Panginoon na maging pastor na kung halimbawa ay mayroong kaming sakit, mayroong hahalili, no? So sana isama niyo rin po sila sa panalangin. Ngayong umaga ay tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ito po ay matatagpuan natin sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 1 at mga talatang 13 hanggang 16. Ang unang sulat ni Pedro, Kabanata 1, mga talatang 13 hanggang 16. Ang focus po natin sa pag-aaral ay ang 13 at 14 lamang po. Pero pinili kong basahin natin yung hanggang 16 para po sa konteksto. So parang ito yung paragraph na nandoon yung iisang theme. Now, kung nandyan ako kayo, hayaan nyo po na basahin ko sa malakas sa paraan. Kaya ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip, na supili ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating sa inyo kapag inihayag na si Jesucristo. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banalang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Saglit tayong manalangin. Kabanal-banalan, makapangyarihan sa lahat, hukom, mahabagin at puno ng kagandahang loob naming Amang nasa langit, pinupuri ka namin, sinasamba sa paraang pinag-uutos niyo sa amin. Hindi sa paraang gusto namin, kundi ayon sa inyong itinalaga kung paano kayo sambahin. At ito'y sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat sapagkat binibigyan nyo kami patuloy ng pribilehiyo upang kayo ay lubos na makilala at upang mas lalong matanyag sa buhay ng bawat isa sa amin, si Kristo. Maraming salamat sa umagang ito. Sa muli, kami ay mag-aaral ng iyong salita. Alisin niyo po nawa ang talukbong at hadlang sa aming pangunawa. Bigyan niyo po nawa kami ng pusong mapagpakumbaba at pangunawa na kayang umunawa sa mga hiwaga na aming pag-aaralan sa mga talatang aming binasa na isinulat ng inyong lingkod na si Apostol Pedro. Ako na inyong tagapagsalita at alipin ay inyo rin pong kasangkapanin. At nawa, anuman ang mamumutawing salita sa aking labi ay nasa ilalim ng inyong pong kapangyarihan. Ganon din ang aking mga mahal na mga kapatid sa pananampalataya. Nawa patuloy niyo silang kahabagan at lingapin. Lahat na ito ay aming hiniling sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at amen. Bukas, April 8, 2024, isang petsa na kung saan ay inaabangan ng mundo. Maring ilan sa inyo, alam niyo ho ito. But then, ang huling pangyayari tungkol rito ay noong July 2009 pa. At ito po ay ang inaabangang solar eclipse. Ang pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng daigdig. That's why, pag tumapat po ang buwan sa araw, sa particular na lugar kung saan naroon ang taong nanunood, didilim po ang kalangitan. Matatakpan ang liwanag ng araw dahil sa pagdaan ng buwan. At sabi nga nila, mapalad tayo dahil bibihira ito kung ilang taon pa itong muling mangyayari ulit.
At mayroon pong iba't ibang spekulasyon, iba't ibang haka-haka at kuro-kuro kapag ka nangyayari ito sa mga hindi mananampalataya. Ito po ay ominous. Ibig sabihin ay mayroong banta. Okay? Mayroon pong panganib na dulot kapag daw ito ay nangyayari. Ito ay patungkol sa kamatayan. Ito daw ay patungkol sa trahedya. Okay? Ito daw ay patungkol sa nakakakilabot na maaring mangyari sa ating daigdig o sa particular na mga lugar. Kung napanood nyo yung isang movie, ang title, kung di ako nagkakamali, ay Apokalipto. Doon ko lang ito napanood, yung ganong klaseng solar eclipse. But then sa Christian world ay meron hong nagsasabi na mangyayari po ang rapture. Okay? So ang rapture o ang pagdagit sa mga mananampalataya di umano ay mangyayari itong pagka ang buwan ay dumaan sa pagitan ng araw at ng ating daigdig. Tignan natin. Okay? Kung mangyayari nga itong spekulasyon at kuro-kuro ng maraming Kristiyano. Now, ano ang nais ko pong ipunto sa inyo? Sa kaligtasan, hindi ho po pwede na magkaroon tayo ng kuro-kuro o haka-haka kung tayo nga ba ay saved or not. Dapat maging tiyak tayo sa ating kaligtasan because salvation is at stake. Ang buhay na walang hanggan na kahantungan ng bawat isang tao ang siyang nalalagay sa alanganin. Hindi dapat tayo bumase sa haka-haka o anong pananaw ng sino mang tao, kundi kung ano mismo ang sinasabi ng Biblia na patunay na dapat nating hanapin sa ating sarili bilang mga mananampalataya na patunay na tayo ay totoong ligtas na or proof of assurance of our salvation. Hindi po pwedeng, ulitin ko po, hindi pwedeng haka-haka, hindi po pwedeng basta na lamang na pinaniniwalaan natin, kundi merong grounds, merong biblical proof, at the same time ay nakikita natin sa atin pong sarili. Now, bago ko po makalimutan, ang tema natin sa ating pag-aaral ngayong umagang ito ay pinagmagatan po nating called to be holy. Tinawag upang maging banal. Tinawag upang maging banal. At ang pag-aaral at pangangaral tungkol sa kabanalan ay hindi gusto ng marami. Okay? Maraming mga individual, bagamat they profess to be a Christian, ngunit ayaw ng holiness. Sabi nga dyan ni Pastor John MacArthur, bakit may mga ganyang klaseng individual? Because of their love for sin. Dahil sa pag-ibig sa kasalanan, kung kaya't ayaw ng marami na pakinggan o isapamuhay ang pagiging banal or ang kabanalan. Now, dito po sa ating pong talatang ating pong binasa, alam ko na ito ay series din ng pag-aaral at pangangaral ng ating pong senior pastor na kung saan ay malinaw na sinasabi po ni Apostol Pedro na plano ng Diyos sa kanyang mga hinirang ang mamuhay sa kabanalan. Okay? Plano ng Diyos na ang kanyang mga hinirang ay magsipamuhay sa kabanalan. Now, remember na ang sulat ni Pedro ay para doon sa mga Kristiyano na nangalat. Kung babalikan natin ang verse 1 at ayon sa information sa akin ni Pastor na nasa verse 5 na ho siya. Ang mga sinulatan ni Pedro ay nakikipamayan or nangalat, okay, doon sa ilang mga lalawigan ng Roma during that time. At yan ay ang Punto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Sa anong dahilan? Dahil po sa severe, sa malala at madugong persecution, pag-uusig. Dahil
nagsimulang pag-uusig na ito, ang pinakaugat ay ang pagsunog ni Emperor Nero sa syudad doon sa Roma na kanyang ibinintang, ginawa niyang scapegoat ang mga mananampalataya. At bago pa maging hayagan ang galit ng mga pagan, ng mga pagano doon sa Roma, sa mga Kristiyano, meron na silang lihim na galit sa mga Kristiyano. Lalo na nung ibinintang ni Emperor Nero ang panununog doon sa city of Rome. Isa sa mga highlight ng pangangaral ng mga Kristiyano sa Roma bago pa yung hayagang persecution na balang araw na ang daigdig ay susunugin o tutupukin ng Diyos sa pamamagitan ng apoy at ng asopre. That's why nung masunog ang syudad sa Roma, madali silang naniwala na sila nga ang mga Kristiyano ang nanunog doon sa Roma, at simulan ng mabalita yan, ang mga Kristiyano ay hayagan ng alin? Pinag-uusig. Okay? Hindi lamang simpleng banta, hindi lamang simpleng pinagtatawanan, iniinsulto, kundi brutally na sila ay alin? Pinag-uusig, physically, pinapatay. Okay? Pinapatay ng walang awa. Okay? Dalawa sa severe na mga pag-uusig physically sa kanila, o tinatawag ko pong brutal, ay yung nahuhuli nilang Kristiyano ay pinagugulong sa langis at sisindihan ng buhay. Pangalawa ay ang mga Kristiyano na nahuhuli nila ay kanilang itatali sa poste at kanilang gagawing sulo. Okay? Or ilaw bilang liwanag doon sa ginaganap na punsyon ni Haring Nero or Emperor Nero. That's why, no? Sa kabila ng kanilang nararanasan, ang nais na ipabatid ni Pedro sa kanila, mamuhay pa rin kayong nasa kabanalan. Yun pa rin dapat yung mag-excel sa kanila. Yun pa rin dapat ang makita sa kanila in spite ng kanilang kalagayan. Kahit na sila ay wala ng lugar na mapagtataguan o walang safe na lugar sa kanila, dapat pa rin silang mamuhay saan? Sa kabanalan, sapagkat iyon ang isa sa patunay o pangunahing patunay na sila nga ay mga mananampalataya. Okay? Ang ating panahon, maraming mga Kristiyano ang naniniwala na sila'y ligtas o mapupunta sa langit ay dahil sa ilang mga paniniwala. Ang pinangawakan nila ay halimbawa sila ay sumunod sa sinner's prayer. Hindi na nila tinitignan ang kanilang pamumuhay. Ang tinitignan nila, 20 years ago, ako ay nakapag-sinner's prayer. I accept Jesus, no, into my heart. At yan na ho yung marami sa mga basihan sa ating panahon na patunay ng kanilang kaligtasan. O di kaya, kagaya niyan, katatapos lang ng tinatawag na selebrasyon ng mundo, ang Holy Week. Okay? May mga individual na naniniwala na sila ay saved or going to heaven dahil sa mga almost biblical tradition. Pag sinabing almost, hindi talaga sinusuportahan ng Biblia. Dahil ginagampanan namin itong ganitong tradisyon, ganitong gawain, marami kaming gumagawa nito, then we are saved. No, mga kapatid, ni isa sa mga binanggit kong yan ay hindi patunay na ang tao ay ligtas. None of these are proof of being saved. Sapagkat iisa sa ating pag-aaral ngayong umaga ang patunay ng isang tao ay ligtas if he or she live in holiness. Kung siya ay namumuhay saan? Sa kabanalan. Anuman ang maging sitwasyon mo, ikaw man ay nananagumpay sa biyaya ng Diyos, ikaw man ay may karamdaman, ikaw man ay punong-puno ng pagsubok, lalo na pag-uusig, you still live in holiness. No more, no less. Yan ang pruweba ng pagiging ligtas na. At kung ang kabanalan ay hindi mo iniibig, then
kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Ako ba talaga ay ligtas na? Madalas meron hong nagtatanong sa amin sa bundok, bakit lagi niyo pong ini-impose sa amin na tiyakin namin ang aming kaligtasan? Dahil hindi isang araw, isang linggo ang at stake. Ang at stake po ay ang eternity. Maging si Pablo man ay kanyang mariing sinasabi na tiyakin ninyo kung kayo'y nasa totoong pananampalataya. Napaka-importante, hindi ho basta biro ang ating pong kahantungan sa buhay na walang hanggan. Isa sa dalawa lang naman po, being in the presence of our Lord, o di kaya ay saan? Sa lugar na kung saan araw at gabi parurusahan ng dyablo at ang kanyang mga kapon at ang lahat na hindi ho nakatanggap ng kaligtasan. So ang mensahe na nais ko pong ilatag sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito, ang mananampalataya ay obra maestra ng Diyos na pagtubos upang ang kabanalan ng buhay ay panatang ninanasa nila at hindi kung kailan lang magustuhan. Now, ito po'y hiniram ko doon sa book ni Pastor Noel Espinosa about Christian holiness. No? Believers are God's masterpiece of redemption to make holiness of life a desired commitment, panatang hangarin in them and not an optional involvement at hindi kung kailan lamang natin gusto. Now, dito po sa sulat ni Pedro, kung inyo pong babalikan ang inyong pag-aaral, ay makikita natin na ang Espiritu Santo ang siyang nagbibigay ng kakayahan sa mga tunay na mananampalataya na mamighati sa kasalanan. Okay? Ang salitang mamighati or grieve or mourn ay ginagawa kapag ka may namatayan kang mahal sa buhay. Pag namatay ang iyong mahal sa buhay, ganito ang nararamdaman ng tao, grieve or mourn. At yan din yung ginamit na salita bilang tugon, bilang damdamin ng mga totoong mananampalataya kapag ka sila ay nagkakasala. Dagdag pa diyan, hindi lamang po nag-grieve sa kasalanan, kundi namumuhi sa kasalanan at araw-araw ay nakikibaka upang patayin ang natitirang kasalanan sa kanilang sarili. Okay? At magagawa lamang iyan kapag ka nagsisikap ang isang mananampalataya na mamuhay na sumusunod sa Diyos. So ngayon po sa ating pag-aaral sa kahangahangang sulat ni Pedro ay atin pong matatalakay sa verse 13 hanggang verse 14 ang hindi maitatangging dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay naghahangad, umiibig at nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Meron po actually na dalawa. Pero dahil sa maiksing oras na meron tayo, so ang tatalakayin ko lamang po sa inyo ay ang isa lang. Ano yon? Ang pagkakaroon ng ama at anak na relasyon. Ito po ay hindi maitatanggi na dahilan na ang isang mananampalataya ay makakapamuhay. You are able to live in holiness. Kasi bakit? Dahil may ginawa na ang Diyos para sa iyo bilang kanyang anak. Isa sa kanyang mga anak. Kabilang ka sa kanyang pamilya. Meron siyang ginawa. Okay? So their relationship or father-child relationship with God. Yan po yung yan po yung punto na ating pong pag-aaralan sa umaga pong ito. Ulitin ko po, hindi maitatangging dahilan na ang mananampalataya ay makakapamuhay sa kabanalan. We have a father-child relationship with God. Alam natin na sinasabi ng Biblia na ang makasalanan ay hindi kabilang sa pamilya ng liwanag. Hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Saan po kabilang? Sa kaharian ng kadiliman. Kaharian ng dyablo, kaharian ni Satanas.
Yan po yung malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan. Pero dahil sa kagandahang loob ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, yung pong nasa kaharian ng liwanag ay inilipat ng Diyos. Yan ay mababasa niyo po sa sulat ni Juan. Mula sa kaharian ng liwanag tungo sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng liwanag. Yan ay ginawa ng Diyos. Ang aking pong madalas na sabihin sa ganyang ginawa ng Diyos ay behind the scene. Okay? Yung behind the scene na ginawa ng Diyos, hindi natin nakikita. Bakit ka tumugon? Bakit ka nanampalataya? Dahil ang Diyos is at work. Hindi natin nakikita. Sa atin pong panahon, sa mga bangayan ng mga Kristiyano sa Facebook, maging sa aktwal, madalas na kinikilala ng maraming Kristiyano yung ginawa nila. Ayaw nilang pakinggan at tanggapin na kaya ka sumampalataya dahil may ginawa ang Diyos sa iyo. Okay. Malinaw na sinasabi ng Biblia na dahil tayo makasalanan, tayo'y patay. Okay. Wala tayong kakayahan. Kaya nga sabi doon sa Roma, tayo'y mahihina. Wala tayong kakayahan na tumugon sa panawagan ng Diyos. But God, subalit ang Diyos ay kumilos upang yung patay ay magkaroon ng buhay. Same thing nung binuhay ni Jesus Christ. Si Lazaro na ilang araw nang nakalibing. Nung sumigaw ang Panginoon Jesus, Lazarus came forth. Okay? Lumabas ka, Lazaro. Ilang araw nang nakalibing si Lazaro. Okay? Siya ba ay makakabangon dahil narinig niya yung boses ni Jesus na siya'y tinawag? No way. Paano siya makakarinig? Patay na siya. But then, sa Diyos walang imposible. At yan din po yung kondisyon natin bilang makasalanan. Hindi natin kayang maunawaan. Mariing sinasabi ni Pablo, para sa mga makasalanan, ang mga espiritual na bagay ay kahangalan. Walang silbi, walang kwenta. Ang pupulutin lang natin ng makasalanan sa pangangaral ng salita ng Diyos ay yung maganda sa pandinig. Ang pupulutin lang natin ay yung blessing, pero yung pagsunod, wala. Okay? For example, ang ginugusto lang ay magpa-bless ng bahay, magpa-dedicate ng bata, magpa-bless na sasakyan, pero ang pagsunod, wala. For what reason? Because we are dead in our trespasses, not unless God works in us. Not unless bigyan tayo ng buhay espiritual ng Diyos. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng ating pong mabubuting natanggap ngayon, most especially ang ating kalagayan mula sa pagiging kaaway ng Diyos, tungo sa pagiging mga anak ng Diyos, ay kanino galing? Galing sa Diyos. Okay? Galing sa Kanya. And God deserves our praise and the honor from our lips. Siya lang ang nararapat na tumanggap. Now, sa ating verse, sa verse 13, isa sa importanteng salita na dapat nating bigyan ng pansin sa verse 13 ay ang salitang kaya nga. Okay? Ang salitang kaya nga ng verse 13. Kaya at, sa English, therefore. Okay? Or wherefore. No? Yan po ay kinakailangan nating bigyan ng emphasis. Ang salitang therefore, wherefore, kaya nga, ay salitang kumokonekta sa mga ipinahayag ng author, ng writer, which is si Pedro. Kinokonekta niya yung mga mabibigat na katotohanan na kanyang binigkas o sinulat sa verse 1 hanggang sa verse 12. Kung baga ito yung cause and effect. Okay? Kung ano yung ginawa, then kinakailangang makita. Now, para mas maintindihan ninyo, last 2 weeks, kung hindi ako nagkakamali, ang aking pong biyanang lalaki ay naging matindi na yung kanyang kalagayan dahil doon sa bukol niya sa ilalim ng kanyang kanang tuhod at continuous bleeding.
Nangihina na siya, mas pinili na niya na lumabas sa ospital sa pagkaka-confine ng almost 1 month kasi wala naman daw pagbabago. Okay? So, pinili niyang lumabas at manatili sa bahay. Pero dahil sa kanyang nararamdamang unti-unting panghihina, kagaya ng kandila, nagkaroon siya ng pangamba, kaya kinakailangan na siya ay ipakonsulta. Then, meron kaming nabalitaan na isang doktor na pinakonsultahan din ng ating pong kapatid, Ate Zeni Abaha sa Tulos, na kung saan ay isinuka na ng ospital. Okay? At mayroong nag-refer sa kanila ng doktor na iyon at sa madaling kwento ay nagreseta ng uri ng gamot na napakamahal pero naging daan para gamitin ng Diyos upang mabuhay pa si Sister Zeni. So doon din ay dinala namin yung akin pong biyanan. At pagdating doon sa Chaong, Quezon ay nagtanong ang aking biyanan, anong dahilan, bakit ganito ang nararanasan ng aking paa? Okay, continuous bleeding at sobrang laki. Okay, malaki pa sa ulo niya na kung saan ay kulay hinog na avocado. Kulay violet. Okay? So, tapos mayroon pang hindi magandang amoy. Then sabi ng doktor, hindi nakakapagtaka tatay. Dahil bakit? Dahil ang inyong dugo ay may infection. So, ibig sabihin, dahil sa infection sa dugo, ang resulta ay iyan. Kung walang infection ang iyong dugo, hindi ka magkakaganyan. Ibig sabihin, ang patunay na may infection ang kanyang dugo ay ang panlabas na kalagayan. Kung saan mayroong affected na malala, doon nakikita. At yan din yung nais na i-highlight sa atin ni Pedro. Yung salitang therefore, kung kaya't. At ano yung kanyang tinutukoy na dahilan kung bakit ang mga Kristiyano ay makakapamuhay sa kabanalan. Now, merong maraming mga katotohanan na sinabi si Pedro. Una na dyan na ang mga mananampalataya ay pinili na ng Diyos Ama bago pa nilikha ang sanlibutan. Going back to verse 2, kayo'y pinili na ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa. Therefore, okay? And then, isa pa, na tayo ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan at nilinis na sa pamamagitan ng pagbububo ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, kaya't. Okay? So, isa pa, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay pinaging banal. Ng Espiritu Santo ay pangako ng Panginoong Jesucristo na mananatili sa mga totoong mananampalataya. Kaya sabi niya, therefore, kung kaya't. Okay? Ayan ay mababasa nyo sa buong verse 2 ng unang Pedro chapter 1. At sa mga succeeding na mga talata, binanggit din ni Pedro na mayroon tayong mamanahin na iniingatan ng Diyos doon sa langit na balang araw ay ihahayag kapag ka ang Panginoon Kristo ay muling babalik. Okay? Therefore, no? So ibig sabihin yan yung mga katotohanan na hindi kayang baliin, na siguradong mangyayari, tiyak mangyayari. Walang inihanda ang Diyos na mapo-forfeit. Ang kanyang mga pinili ay tiyak na makakamit ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa kanila. But habang tayo nandito sa buhay, mayroong uri ng pamumuhay na tiyak din, na hindi mapapasinungalingan, na hindi kayang tanggihan, na ayon sa plano ng Diyos. Okay? Sinabi rin ni Pedro na ang iba't ibang uri ng pagsubok para subukin ang ating pananampalataya ay pinahintulutan ng Diyos upang malaman mo at malaman ko kung totoo ang ating pananampalataya. Various trials are tests for the genuineness of our faith. Sinusubok kapag nalaman mong totoo ang iyong pananampalataya sa kabila ng pagsubok. Paano ba nalalaman totoo ang pananampalataya sa gitna ng pagsubok? Nananatili kang tapat, nananatili kang nagtitiwala sa Diyos at nagpapatuloy ka
sa pagsunod sa Panginoon, then your faith is genuine. At panghuli, sa verse 10 hanggang sa verse 12, sinasabi diyan ni Pedro, yes, na ang kaligtasang ito ay pinlano na ng Diyos noon pa man. Ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang ginamit na salita diyan ni Pedro ay Espiritu ni Kristo. No? Ipinahayag sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo na nasa mga propeta during Old Testament at nagkaroon ng katuparan nung si Kristo mismo ay nagkatawang tao. Ipinahayag ng mga apostol sa pamamagitan din ng Espiritu Santo. At yan yung kabuuan ng Biblia. Ang mga writer ng Biblia ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inihayag ng Diyos yung kanyang plano patungkol sa katubusan. That's why, ang sabi ni Pedro sa verse 13, kaya nga, therefore, yan yung behind the scene na ginawa ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Okay? Kumbaga, sinasabi ni Pedro, application of the doctrine. Aanhin mo ang doktrinang katuruan kung walang pagbabago sa buhay. Kahit gaano kagaling ang pagtuturo sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, kung hindi nakikita ang kabanalan sa pamumuhay, they are useless. Okay? At ang halimbawa niyan ay walang iba kundi si Satanas mismo. Si Satanas ay may pananampalataya, nanginginig pa, nangangatal pa. Subalit, ang mga katotohanan na kanyang nalalaman ay hindi nagdudulot ng pagbabago, hindi umeepekto ng kabanalan sa kanyang sarili. Bagkus ginagamit niya iyon para alin? I-twist, para baluktutin ang katotohanan na kanyang nalalaman. So, ano ibig sabihin ng verse 13? Kaya nga, so naunawaan natin yung salitang kaya nga, cause and effect. Nananawagan si Pedro ng application. Okay? Ng pagsasabuhay. Hayag na pamumuhay bilang ebidensya na may ginawa sa iyo ang Diyos. Behind the scene. Ano yung behind the scene? Ikaw ay pinili na ng Diyos bago pa nilikha ang sanlibutan na sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo at ng kanyang dugo, ikaw ay nilinis na, pinatawad na sa iyong mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ang siyang nagpalubag ng puot ng Diyos sa iyong kasalanan. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ikaw ay pinaging banal positionally. But you must work out that holiness. Okay. Now, alam ko na maaring natalakay na rin sa inyo ni Pastor Owe about the doctrine of sanctification. May dalawang bagay ang pagpapaging banal. Una, positionally. At ang halimbawa ng positional holiness na tinanggap ng mananampalataya ay ang katabi ni Jesus sa cross sa Kalbaryo. Hindi siya nakapamuhay sa kabanalan. Tama? Siya ay kriminal. Kaya nga siya ipinako sa krus. Pero, nung matapos na sinabi ng lalaki na, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikay nasa iyong kaharian na, anong sabi ni Jesus? Ngayon din. Hindi man lang yun nagkaroon ng relihiyon, hindi yun nakagawa ng mabuti, pero positionally, siya ay napawalang sala na. Pero tayo na buhay na tumanggap ng positional holiness must progress in holy life. Okay? So yun po yung pangalawang kahulugan ng sanctification. Kinakailangan na makita sa ating pamumuhay dahil may ginawa ang Diyos sa atin. Dahil sa lahat ng biyaya na ginawa ng Diyos sa atin, dapat tayong mamuhay ayon sa itinakda ng Diyos. And that is, we are called to be holy. Tinawag tayo upang maging banal, both positionally and progressively. Sa mata ng Diyos, we are holy, but we must live that holiness. Okay? At ang salitang kabanalan ay bago sa mga makasalanan na kinahabagan ng Diyos. That's why ang panawagan ay magsikap. Now, kung titignan natin saglit, bago natin ipagpatuloy, ang Hebreo chapter 12, verse 14, sabi ng iba, sa Old Testament lang itinuturo, hinihikayat ang being holy. We are saved because of the grace of God. Yes, we are saved by the grace of God. Pero kung hindi tayo namumuhay sa kabanalan, then hindi ho tayo totoong ligtas. Okay?
Hebreo chapter 12 verse 14. This is part of New Testament. Anong sabi niya? Sa Poimen version ng Bible, sikapin ninyo na makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Hindi prerequisite ang holiness para mapunta sa langit, para maligtas. Walang prerequisite ang Panginoon, but kapag ka natanggap mo na ang kaligtasan, you should live holy. Okay? Ulitin ko po, ang kabanalan ay hindi pamantayan ng Diyos upang ikaw ay kanyang mapatawad sa iyong mga kasalanan. Kundi ang kabanalan ay proof, patunay, pruweba na tumanggap ka na ng biyaya ng kaligtasan. Okay? So yan po ay malinaw na ang mga mananampalataya ay dapat mamuhay sa kabanalan. Dapat magsumikap. Pansin niyo po yung term na ginamit ni Pedro sa verse 4, ng author, ng writer ng Hebreo 12:14. Yung salitang sikapin. Okay? Salitang sikapin. Kasi bakit? Hindi tayo sanay mamuhay sa kabanalan. Okay? Kumbaga sa English, we are alien to holiness. Total in contrast ang ating pong sistema sa kabanalan. That's why merong ginawa ang Diyos. Kung babalikan natin yung ating pinag-aralan, verse 1 hanggang verse 12. Behind the scene. At dahil doon, makakapamuhay ka na nalin. Banal. Mamumuhay, magpupursigi, magsisikap ka na. Dahil saan? Dahil sa ginawa ng Diyos sa iyo. Sinasabi kong behind the scene. Dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa kanyang mga biyaya, sa kanyang ginawa sa atin, hindi tayo nararapat. Tayo ngayon ay may relasyon sa Diyos. No, ituloy natin yung ating pong talata na pinag-aaralan ng verse 13. Now, ang kasunod ng salitang kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Originally, ang salita po dyan ay ang gird up the loins. No? Alam niyo po, sa gitnang silangan, dahil po ang mga kalalakihan hindi ho nagmamaong doon, hindi nagsushort, ang suot nila ay sutana. Kung mayroon silang kinakailangang puntahan ng dali-dali, kinakailangang tumakbo, so hindi sila basta-basta tatakbo. Kinakailangan nilang itaas yung kanilang nakalaylay, nakasuotan upang walang maging hadlang. No? Maaaring may nakikita rin kayo sa pang-araw-araw nating pamumuhay na kung saan kapag ka may dalawang binatilyo na magsusuntukan, ano munang gagawin? Di ko ginaganito bago poporma. Bakit ito tinataas? Ano ba tawag dito? Manggas. Bakit ito tinataas? Para walang maging hadlang sa kanyang ibibigay na suntok, na puwersa. Okay? So yun din po yung ibig sabihin ni Pedro na gird up the loins, na kung saan ina-apply niya saan? Sa ating isipan bilang mananampalataya. Ibig sabihin, alisin na natin bilang mananampalataya ang mga walang kabuluhang paniniwala. Alisin na natin yung mga hindi biblical. Paano natin maalis yun? Sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Narinig natin kanina, ang ibig sabihin ng reform ay hindi bago. Akala ng marami ang reform ay bago. No, walang bago sa reform. Ang pagiging reform ay back to the Bible. Kung anong sinasabi ng Biblia, na kung saan ay sa maraming panahon nagkaroon ng maraming pagpapakahulugan ang Biblia. Okay, yan po ibig sabihin ng reform. At yan din yung mensahe ni Pedro sa kanyang mga sinusulatan. At maging sa ating panahon, gird up the loins. Alisin natin sa ating isipan ang mga bagay na walang kabuluhan upang magawa natin kung ano ang tama, kung ano ang katanggap-tanggap sa Diyos. Isa rin na ginagamit ang salitang gird up the loins sa isa-isang sundalo, na kung saan kung siya ay isasabak sa gyera or nasa gyera, kinakailangan na yung kanyang sinturon ay alin? Nasa ayos, hindi maluwag. Okay? Kasi kung maluwag, pagtakbo niya,
Ang kanyang kasuotan nasa tuhod na. Anong mangyayari sa kanya? Siya ba ay magiging epektibo na sundalo? No. Okay? Kalahin mo, yung kanyang pantalon, yung kanyang sinturon, nasa tuhod, tatakbo pa ba siya? So yan din yung ideya. Yung fasten your belt, hindi seat belt. Your belt. Higpitan ang sinturon sa iyong baywang upang maging malaya kang tumakbo, kumilos. And this term, this phrase, ginamit ni Pedro saan? Sa isipan ng mga mananampalataya. That's why sa Tagalog, application na po ang makikita natin sa Tagalog na version ng Bible, ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. No, yung malalim doon, alisin sa isipan ang anumang hadlang upang makapamuhay na alin, nakatanggap-tanggap sa Diyos. It is used to one's mind process. Okay? Kung ano ang sinasabi ng Biblia, dapat nating yun lang yung paniwalaan. Put away all hindrances. Alisin yung mga maling paniniwala. Alisin yung mga kasinungalingan. Now, how can you know kung kasinungalingan ang yung pinaniniwalaan, wala kang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Okay? Lalo na sa ating panahon. Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa sulat niya sa mga taga-Filipos. No? Ito rin yung ideya. Filipos chapter 4, verse 8 hanggang verse 9. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong, alin? Isa-isip. Ang alin? Ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, alin pa? Malinis, maganda at kanais-nais. Now, sa isipan yan. So, paano malalaman na nasa isip mo yan? Verse 9, ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng alin? Ng kapayapahan. Yan yung ideya na sinasabi ni Pedro sa verse 13. Okay? Na dapat alisin natin ang mga sagabal upang makapamuhay tayo ng may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At paano ba mapamuhay ang isang Kristiyano na may kapanatagan sa harapan ng Diyos? Sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na tiyak na ipinag-uutos ng Diyos. Okay? At hindi tradisyon ng tao na mukhang utos ng Diyos. At lahat ng yan ay dahil sa ating relasyon kay Kristo. Okay? Meron na tayong ugnayan sa Diyos. Meron na tayong ama at anak na relasyon sa Diyos. Now, kung meron tayong relasyon sa Diyos, hindi maiiwasan na tayo ay makakaranas ng pag-uusig. That's why, anong sabi ni Pedro sa pagpapatuloy ng verse 13, maging mahinahon kayo. Ano ba ang kalagayan ng kanyang sinusulatan? Nasa tremendous persecution, brutal persecution. Ano ang paghihikayat ni Pedro? Maging mahinaon kayo. Okay? At hindi lamang siya nag-a-advise ng maging mahinahon, but kanyang ibinabalik sa isipan kung ano ang dapat nilang isipin. Ang alin yun? Lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Kristo Jesus. Sa atin pong talatang binabasa, sa muling pagbabalik ni Kristo, yun yung isa-isip ninyo, hindi yung current ninyong situation. Okay? Maging mahinahon kayo. Paano? Mag-focus kayo sa pagbabalik ni Kristo. Okay? Tiyak na mangyayari yon. Kung naghahanap kayo ng hustisya at kayo pinagkaitan ng hustisya dito sa daigdig, mag-focus kayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kung gusto niyo ng pagpapalang walang katapusan, mag-focus kayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Kung naghahanap kayo ng physical na kagalingan, wala ng karamdaman, mag-focus kayo sa pagbabalik ni Jesus Christ. Sapagkat sa pagbabalik niya, lahat ng yan matatanggap ninyo. Ano sabi ni Jesus, dito sa mundo meron kayong kapigatian. Hindi mawawala. Lalo na kung ikaw ay namumuhay ng tapat sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pedro, maging mahinahon. Kailan natin ina-advise ang salitang maging mahinahon? Di ba kapag kakaibigan natin, magulang natin, na may problema? Huminahon ka naman.
At ang ginagawa natin, nagkukwento tayo ng ibang kwento para maalis yung kanyang isipan temporarily doon sa kanyang inaalala. Tama? Here, sa kalagayan nating Kristiyano, hindi makakaiwas tayo ng pag-uusig, pambibintang ng masama, kagaya ng nangyayari sa amin sa bundok, sa Rosario. Okay? Kung ano-anong pambibintang ay binabato sa amin, na kami mga salot, na kami nagbabago ng kanilang dating sistema. Huwag niyo kaming pakialaman. Now, ang nais na i-highlight ni Pedro, look unto the second coming of your dear Lord and Savior. Yun ang inyong asahan. Nandoon ang inyong pag-asa. Dito sa mundo, wala. Bagamat pwede tayong pagpalain ng Diyos. Ba't hindi yan ang tunay na pagpapala? Kung ikaw may naghihingalo dahil sa karamdaman, look upon the second coming of your Savior and Lord. Okay. Ano man ang kalagayan mo sa buhay. Kung ikaw man ay nahihirapan sa kasalanan, look to the second coming of your Savior and Lord. Okay. Bahalang araw makakalaya tayo ng lubusan sa kasalanan. So si Pedro ay humihikayat sa kanyang mga sinusulatan at maging sa ating mga mananampalataya ngayon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, maging mahinahon. Ang iyong pag-asa ay lubos mong iangkla, ituon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Meron na tayong ama at anak na relasyon. Dati tayo'y kaaway. Dati tayo'y masuwayin. Dati tayo'y rebelde. Ngunit ngayon, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo alin? Kanya ng mga anak. That's why anong sabi ng verse 14? Unang Pedro chapter 1, verse 14, bilang masunuring mga anak. O, hindi niya direktang sinasabi na kayo'y mga anak na, mayroon ng relasyon sa Diyos, which is yan yung ating punto. But then, yung ideya na sinasabi niya ng isang tao na inari na ng Diyos na kanyang mga anak o pamilya ay mayroong attitude ng alin? Pagsunod. Okay? Mayroon ng attitude ng pagsunod. Now, sa atin pong lipunang ginagalawan, di po ba kapag ang isang tao ay namumuhay na masama, ano madalas na itinatanong ng tao? Sino ba ang kanyang magulang? Tama? Ang anak ay nagre-reflect sa kanyang magulang. Meron tayong, hindi ko alam kung sa lawikain, like father, like son. Okay? Kung anong puno, siyang bunga. Now, kung ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos, ikaw ay kanyang isa sa kanyang anak at siya ang iyong ama, then nagre-reflect ang ating buhay ng alin? Ng holiness. Ng kabanalan. Dahil ang ating amang nasa langit ay alin? Banal. Dapat din tayong maging banal. Kung merong bata na bibo, matalino, matulungin, magalang, mabait, anong sasabihin ng tao? Sino ang kanyang magulang? Tama? So, ganun din tayo na mga mananampalataya. Okay? Kung meron tayong relasyon sa Diyos, meron tayong pamumuhay na alin? Kabanalan. Bakit? Sapagkat ang ating amang nasa langit ay alin? Banal. Kung sagana ang atin lamang, kung hindi pa tayo pinabaga ng Diyos, wala tayong kayang gawin upang mamuhay sa kabanalan. Pero may ginawa ang Diyos. Yung sinasabi ni Pedro, balikan ng verse 1 hanggang verse 12. May ginawa ang Diyos. At yun ang dahilan kung bakit makakapamuhay ka na saan? Sa kabanalan. Makakapamuhay ka na may pagsunod sa Diyos. Now, isa pang importanteng bagay, bilang may relasyon na tayo sa Panginoon, na sinasabi ni Pedro sa verse 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Dito sa version ng isa pang version ng Tagalog, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una.
Ibig sabihin, kung ikaw ay meron ng relasyon sa Diyos, may mga bagay at gawain na hindi mo na tinatangkilik. Okay? Mga bagay na iyon ang isinuka, tinalikuran. Kumbaga, misto lang sinasabi ni Pedro, huwag mo nang balikan iyon. Kung nakikita mong ginagawa ng iyong kapwa, ng mundo, huwag mo nang gawin ulit. Huwag mo nang balikan ang dating masamang nasa. Now, may counterpart dyan, o merong parallel dyan, si Pedro sa chapter 4, verse 2. Yan pa rin pong unang Pedro. Basahin ko po sa Poimen version, unang Pedro chapter 4, verse 2. Kaya nga, again, yung salita, cause and effect, dito, binanggit niya po yung cause. Kaya nga, mula ngayon ay mamuhay na tayong sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa pagnanasa ng laman. Kaya nga, again, yung mga katotohanan na sinabi ni Pedro bago pa makarating dito sa chapter 4 verse 2. Kaya nga ngayon, mamuhay na tayong sumusunod. Okay? Sumusunod saan? Sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating sariling pagnanasa. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman. Hindi na siya sumusunod sa masasama niyang ugali, kundi sumusunod na siya saan? Sa kalooban ng Diyos. Paano niya nagagawa yon? Then yung salitang, kaya nga, may ginawa na sa iyo ang Diyos. Okay? Nire-remind lang tayo ng Diyos. Dahil sa ginawa ng Diyos, you can now live in holiness. Okay? Napaka-importante yung salitang iyon na dapat natin bigyan ng pagpapahalaga upang mapapurihan natin ang Diyos. Okay? Now, ganun din sa Gawa 17 verse 30. Gawa chapter 17 verse 30, noong una, take note, it is a past, sabi niya, noong una, nang hindi pa kilala ng mga tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao na alin? Na sa lahat ng lugar na magsisi, napaka-importante ang kasunod, at talikuran ang kanilang masamang gawain. Sa atin kasi sa bilang Pilipino, yung salitang Tagalog, ang salitang masama ay mas matindi kaysa sa kasalanan. Parehas lang yun sa Diyos. Okay? Ang salitang masama at sin, kasalanan, parehas lang yun. Ang akala natin yung masama ay yung mga karumal-dumal na krimen at yung pagsisinungaling, okay lang yan, medya-medya lang yan. No. Isang tinutukoy nun. At alin ang sabi niya, nananawagan ang Diyos sa lahat ng tao na alin, na magsisi at talikuran ang masamang gawain. Maging past ng mga mananampalataya. Okay? Maging past ng mga mananampalataya ang ganyang klaseng gawain na bagamat dati gawain natin yan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa ginawa ni Kristo, yan ay nakaraan na natin. Same thing, ganun din ang panawagan ni Pablo sa Roma 12 verse 1 to verse 2. Roma chapter 12 verse